Magbalita na tayo mga boss. Balitaan na natin ulit to kay Inday Sara ha. Ulitin natin sa simula from the start. 10 araw mula ngayon ay gaganapin na ang ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. Dapat excited ang lahat na mapakinggan ang ulat sa bayan ng Pangulo. Excited na tulad ng pakikinig ng mga Pilipino sa kada sona ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sabi ng dating opisyal ng Malacanang, wala nang gustong makinig sa kung anuman ang sasabihin ni BBM. At ang hindi rin daw pagdalo ni VP Sara Duterte sa SONA, patunay lang na hindi rin siya interesado dito. Narito ang aking balita. Hindi siya atin ng SONA. Ibig sabihin, hindi siya interested na marinig kung anong report ng presidente. At sa akin, yan ang pinakamalakas at pinakamagandang kontrasona. Saan ka nakakita ng kontrasona na isang salita, walang binanggit. Yung kanyang hindi pag-a-attend, yun na ang mensahe. Yan ang sinabi ni Attorney Harry Roque matapos kumpirmahin ni Vice President Sara Duterte na hindi siya dadalo sa ikatlong SONA ni Marcos Jr. sa July 22. Hindi naman binanggit ni VP Sara kung bakit hindi siya dadalo sa SONA ni Marcos. Para kay Roque, katanggap-tanggap pa daw kasi ang naging unang SONA ni Marcos Jr. dahil doon niya inilatag ang kanyang mga plano kung ano ang mga gagawin niya sa 6 na taon. Nagbigay ka 3 taon ago ng blueprint kung paano tayo makakarating sa pupuntahan natin. Pangalawang taon na, inasa na tayo dun sa pupuntahan natin. Mukhang sumablay lahat. Sumablay lahat. All-time high ang pagkagutom sa administrasyon ni Marcos Jr. All-time low ang piso. Ang sabi ng Moody's credit rating, we are the the worst underperforming economy. Anong babandila mo sa SONA? Ipinaliwanag naman ni Roque kung ano nga ba ang salitang designated survivor na ginamit na termino ni VP Sara matapos niyang sabihing hindi siya dadalo sa SONA. Hindi naman po totoong appointment yan. Yan po ay kumbaga figure of speech dahil wala naman pong posisyon na designated survivor, hindi gaya sa Amerika. Meron po mga nakabinbin na panukalang batas. Nung ako po kongresista pa, nakabinbin na yan, hindi lang binigyan ng importansya dahil din importante yan eh. Dagdag pa niya, may ganitong klaseng patakaran daw sa Amerika na merong isang miyembro na... Tsaka, butangin na kasi, hindi kasi naiintindihan nito mga bobo na ito. Na ang line of succession, Vice President talaga. Putangin na, wala pa nangyari sa history. Sa history ng buong mundo, wala pa nangyari na namatay parehas yung Presidente at saka yung Vice President. Putain na, ano ninyo, magkasabay namatay yung Presidente at VP. Hanapin ninyo kung meron. Kung meron din, mali ako. Pero sa pagkakaalam ko, wala. Sa pagkakaalam ko, wala. Kaya nagtataka ako, bakit kayo apektado dito sa designated survivor? Meron naman tayong line of succession kahit naman wala yung designated survivor. At saka itong sinabi ni Inday Sara, putangin, hindi nyo ba mag-hits na pabiro lang to? Alam mo, bilib na bilib ako talaga sa mga Duterte. Sobrang taas ng respeto ko sa mga Duterte. Bakit? Mantakin mo. 1 linggo nang pinag-uusapan tong hayop na designated survivor na ito. Dahil lang si Inday Sara ang may sabi. Kung si Leni Robredo ang nagsabi niya, sigurado baka wala pang 30 minutes, move on na. Walang Jew naman talaga ng gabinete na hindi talaga dadalo sa SONA. Sa totoo lang po, kinakailangan ng batas yan. Bakit? Dahil sa ating line of succession po. Saka, sabi nga dito ni Jim Lord, sa mga Amerikano kasi malawak ang fantasy sa buhay kaya may ganyang batas. Hindi, kasi ang Amerika is always a target. Dahil nga ang Amerika ay maraming kalaban at napakalakas ng kanilang bansa. So, merong mga bansa na gusto silang, alam mo yun, matanggal doon sa mga powerful countries. So, may mataas na threat sa kanilang security. Sa Pilipinas, puta. Kaya nga tayo walang visa eh. Kaya nga ang Pilipinas nakakapasok kahit anong bansa dito sa Pilipinas. Kasi nga, wala naman tayong... Hindi tayo katulad ng Amerika na sobrang delikado nila
pagdating sa national security, pucha kung tayo, meron ding ganyang fantasy na paplanuhin patayin lahat ng mga government official, kailangan magtalaga ng ng designated survivor. Tangina siguro pagmurahin nyo muna yung bigas. Oo, ang Amerika, sa totoo lang, ang Amerika, mga bossing, talagang maraming hacking system. Tingnan mo naman, 'di ba, pinabagsak yung kanilang yung World Trade Center, ang daming beses na binubomba-bomba yan. Ibig na sabihin, ang Amerika is always prone to threats na mga ganyan. Sa Pilipino, pucha, sino may gustong sumakop sa Pilipinas? Ang titigas ng mga ulo natin. Yung ganun, kaya sa Amerika, nangyayari ang mga ganyan designated survivor. Dito sa Pilipinas, pucha, hindi akma yan. Walang pakialam ang mga Pilipino kung anong gustong gawin ng mga politiko, basta makakain lang sila. Yun ang importante. Walang ganyang designated survivor kung lahat ng mga opisyales ay mawawala. Dahil ang ating succession lamang, kung wala ng presidente, vice president. Kung walang vice president, senate president. Kung walang senate president, ang house speaker. Kung walang house speaker, chief justice. Pero kung lahat sila ay mawala, wala po tayong probisyon kung sinong mamumuno. Kaya po kinakailangan ng batas. Sa Amerika, yung batas po ata, hindi ako sigurado, pero yung batas po ata ay nagsasabi na yung designated survivor, pag lahat itong limang ito ay nawala, siya ang temporary na magiging presidente hanggang makatawag ng eleksyon. No? Sabi pa ni Roque, maging ang taong bayan ay pihadong hindi na rin interesadong makinig. Yes, hindi na talaga interesado. Ang interest namin sa designated survivor, hayop na yan. Tangina, kahit sino naman presidente sa Pilipinas magnanakaw. O kaya mas mabuti pa, ang gawin natin, ganito. Ang gawin natin, putya, pamurahin natin ang bigas para mas masaya. Kinig sa sona ni Marcos Jr. Kasi nga naman, ano ba naman ang sasabihin? Anong i-report ng ating presidente sa taong bayan? Wala naman yung pangakong 20 pesos na kada kilong bigas. Wala naman yung mga pinangakong mas mababang kuryente, mas mababang tubig. Wala naman yung pinangakong mas mataas na antas na kabuhayan. O wala naman yung pinangakong mababawasan ng korupsyon at red tape sa gobyerno. So anong i-report mo sa 2 taon na ikaw ay nanungkulan? At syempre, ang unang nawala ay yung pagkakaisa, yung pagsama-sama para malutas ang mga problema ng ating bayan. Malabo rin daw na i-report ni Marcos Jr. yung patungkol sa pinalalabas nilang biggest drug haul sa Alitagtag, Batangas na hanggang ngayon ay mistulan ng nabaon sa limot dahil hindi man lang nag-update ang pamahalaan kung may nakasuhan ba o wala. Duda rin si Roque na babanggitin ni Marcos Jr. sa kanyang sona ang pagbaban sa mga POGO o Philippine Offshore and Gaming Operators sa bansa. Ano kaya? Anunsyo kaya niya yung pagbaban sa POGO? I doubt it. Kasi daming malalapit sa kanya. Involved talaga dyan naman sa speaker, sa POGO issue. Si speaker mismo ayaw. Ang DOJ hindi nagkomento. Bakit kaya? Ang DILG tahimik. Bakit kaya tahimik? Ang secretary ng DILG. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal. Diba? Look sa inyo eh. Designated survivor, pucha, wala namang ganyan.